Ano? Ayos na ba yung pinahanda natin? Tsaka para naamoy ko na yung ginisang bawang na sikat mo adobo ah. Oo tol, nasa mesa niyo na yung lahat. Nandun na rin si Nanay Belen. Nagbabantay pa nga eh. Mahal, mauna ka na kay nanay sa loob ah. Handa na raw yung lahat, sabi ni Owen eh. O sige. Itong bag na lang ni tatay yung dadalhin ko ah. Sige. Tatay Estong, si Owen nga po pala. Siya yung kapitbahay namin na grabe talaga itong magluto, tay. Kamusta po, Tatay Estong? Natutuwa po akong makilala kayo. Aba, magaling ka daw magluto? Ikaw ba yung nangangamoy ngayon? Opo, tay. Sabihin niyo lang po kung ano yung paborito niyo. Kaya-kaya ko yan kahit anong paluto niyo sa akin. Sigurado yan. Teka. Tay? Nakita ko na nabigla siyang napaatras. Kumapit siya sa hulihan ng sasakyan at bahagyang sumandig. Tapos hinawakan niya ang dibdib niya. Kaya nagmadali akong lumapit sa kanya. Tay, ano po nangyari? Ayos lang po ba kayo? Wala to, Ismael. Baka napagod lang ako sa biyahe. Oh, Ismael, ano nangyayari kay tatay? Ba't ba kasi hindi pa kayo pumapasok? Naku anak, nahilo lang ako pero ayos na ako. Tay, pasok po muna tayo. Babalikan ko na lang mamaya yung iba yung dala. Kakausapin ko na lang po yung may-ari dito. Baka po nagutom kayo sa amoy ko, tay. Sige po, pasok na po kayo. Sige. Oh, balae! Pasok ka, pasok! Naku, pinagpapawisan ka, oh. Ikaw naman kasi. Kaya naman ni Ismael yung pagdidiskarga, dapat hinayaan mo na siya doon. Ay, nako, balae. Alam mo naman tayo matatanda, hindi ba? Okay lang, uugod-ugod na doon pa yata sinisipag. Halika na dito sa hapag. May munting salo-salo kaming inihanda para sa'yo. Tay, sobrang salamat po talaga na pumayag ang tumira kasama namin. Nabawasan talaga yung pag-aalala ko. Halika na rito, balae. Tingnan mo yung mga handa natin, oh. Tinolang Bisayang manok, may pansit pa. Inihaw na isda at saka mga kakanin. At eto, oh, espesyal na adobo ito. Testong, yan po bali yung specialty ko. Adobong baboy tapos sobrang daming bawang. Ito pa po, bubudburan ko pa ng bagong gisang... Tay! Owen, papatulong ako! Ay, naku, Diyos ko! Ano nangyari sa'yo, balae? Nagkagulo kami noon dahil habang papalapit sa hapag si tatay, nawala na naman siya ng balanse. Ibinangon na lang namin siya at pinaupo at pinaypayan. Pero nung hindi pa rin umayos yung pakiramdam niya, nagpasya na lang kaming dalhin siya sa ospital. Nag-aalala ko kay Tatay Ismael. Ngayon ko lang siya nakitang nagkaganyan eh. Siguro napagod lang siya sa biyahe, Irish. Walang oras din tayo nakarating dito eh. Tumuwid pa tayo ng dagat. Siguro nanibago talaga si tatay. Sana ngayon lang talaga yung dahilan. Oo naman. Ang lakas at lusog pa kaya ni Tatay Estong. Sigurado ako ang dami pa niyang aalagaan. Tsaka ang dami pang mabibentang manok niyan. Kaya huwag ka masyado kabahan ha. At kagaya nga ng sabi ng doktor ay pagod lang siya kaya sumama ang pakiramdam. Nanibago rin siya sa klima dahil medyo mas mataas ang lugar namin kumpara sa pinanggalingan ng probinsya. Nabagamat malapit sa bundok, malapit din naman sa dagat. Anak, pwede bang ikaw na lang magluto ng pagkain ko ngayon? Nalulula yata ako doon sa mga hinanda nyo. Kaya siguro sumama yung pakiramdam ko. Tatay talaga? Gusto lang namin ni Ismael na salubungan kayo ng maayos, di ba? Pero sige, ako na magluluto. Ano po bang gusto nyo? Siguro parang gusto ko nung sinabawang gulay na may isda eh. Alam mo naman, simulat sa pool, isda na ako, di ba? Lalo na't kapag preskong-presko. Tay, pasensya na po ah.
medyo malayo kasi kami sa dagat kaya hindi araw-araw may preskong isda dito. Nako, gets ko naman yon. Pero hindi naman siya nag-iinerte ako, ha? Ang sa akin lang hindi nyo na kailangan mag-effort pa ng kung ano para meron pa kain sa akin, ha? O sige po, tay. Basta sa susunod, yayayain ko kayo mamili ng isa sa kabilang bayan. Itataon natin na hindi maliwanag yung buwan para mas marami huli yung mga mangingisda. Doon na tayo mismo sa bagsakan. Abay, sige, gusto ko yan, anak. Naiuwi rin naman namin siya ng araw na yon. Pagdating sa bahay, nailigpit na ni nanay ang lahat ng mga handa. Pinagpahinga muna namin si tatay buong araw. Pero pagsapit ng gabi, medyo naging makulit siya. Nag-iingay kasi sa labas ang mga alaga niyang manok, pati na rin ang dalawa naming aso. Iris, ano ba itong mga aso nyo? Nagugulat tuloy yung mga manok ko. Teka lang, ha. Lalabas ako tapos sisilipin ko. Tay, bukas na lang po yun. Hayaan niyo na si Ismael na tumingin doon sa labas, ha? Opo, tay. Baka may daga lang na umaaligid kaya nagulat yung mga alaga nyo. Tapos yung mga aso, siguro nanibago rin sa dami ng manok dito kaya panay yung tahol. Nako, paano naman ako makakatulog kung hindi ko pa nakikita yung mga alaga ko? Sige na, Ismael. Samahan mo na lang si tatay sa labas. Oo, sige. Tay, tara na po. Silip po tayo sa labas. Sa likod bahay kami lumabas. Doon kasi nakahilera ang mga kahon ng mga alaga niya. Maganda ang panahon ng gabing yon, walang malakas na hangin. At panaka-naka lang ang paghuni ng mga kuliglig. Inisa-isa pa naming tingnan yung mga lagayan. Oh, itong talisahin na to, medyo maligalig talaga to kapag gabi. Alam mo yung parang konting kibot lang, gulat na kagad to. Tay, mabuti na lang mahilig kayo mag-alaga ng manok, no? Pero hindi kayo nahihilig sa sabong. Nako, pagdating sa sugal, wala kang aasahan sa akin, Ismael, no? Nako, dyan po kayo nagkaiba ng tatay ko. Nung buhay pa siya, dyan siya nawili. Kaya nanggigigil madalas si Nanay Belen nung bata pa ako. Pero nagbago rin kung kailang huli na. Nagkasakit siya. Baka natuluyan na rin talaga nung nagkasakit. Kasi nga, walang libangan. Opo. Naisip din namin ni nanay yan. Pero siguro, hanggang doon na lang talaga yung buhay niya noon. Kung sa bagay, hindi naman tayo yung may hawak ng buhay natin eh. Minsan, naghahanap lang ng rason yung pagkakataon. Pero kapag nakatakda na, wala na tayong magagawa doon. Eto naman Ito yung paborito kong inahin na derasa. Gandang-ganda talaga ako sa kulay nitong parang chocolate eh. Bah, mukhang marami na rin po yung sisiw niya na. Parang bagong pisa pa ho. Oo, mga 2 linggo pa lang to sa pugsisiw na to. Sana magmana ulit to dun sa inahin ko para hindi maputol yung lahi. Nga pala Ismael, paano nga pala yung gagamitin sa paggawa ng kubo at kulungan ng mga alaga ko? Marami rawing kawayan yon. May mapagkukunan ka na ba? Nako, wala pong problema yon, tay. Marami naman dun malapit sa Aborol eh. Tapos sa paggawa naman, kami na lang bahala ni Owen. Ano? Kayo yung gagawa? Naku, kaya ko na yung mag-isa, ano ba? Hindi pa ako matanda, no? Si tatay talaga. Para hindi na po kayo mahirapan. Tsaka para po mas mabilis matapos. Ayaw niyo po ba nun? Basta, tulungan niyo na lang ako, ha? Pero hindi pwedeng kayo lang yung gagawa nun. Gagawin niyo na naman akong walang pakinabang yan eh. Hindi naman po sa ganun, tay. Sige ho, tutulong na lang po kami ni Owen, ha? Pero tay, kami na po yung mangunguha ng kawayan, ha? Huwag na kayong kumontra doon. Kasi ako mismo, hindi ako papayag nun. Sige na. Total, hindi naman ako yung may-ari ng puno ng kawayan, eh. Paano po? Pasok na po ulit tayo?
tahimik na yata yung mga alaga nyo, oh. Tapos kung mag-iingay po ulit mamaya, ako na lang po yung lalabas, ha? Aba, hindi ba ako pwedeng lumabas dito sa gabi? Para namang mas nakakatakot dito sa inyo kaysa doon sa amin, eh. Mag-isa nga ako namumuhay doon. Hindi naman po sa ganun, tay. Gusto ko lang hindi po kayo maistorbo sa tulog niyo mamaya. O siya. Sana nga'y mahimbing yung tulog ko mamaya at hindi ako mamahay. Oh, Balae! Kumusta? Ayos naman ba yung mga alaga mo? Nako, ayos naman sila, Balae. Siguro, nanibago lang sa lugar katulad ko. Ay, mabuti naman kung ganon. Siya, paano? Pwede na siguro tayong magsetulog, ano? Tay, ihatid ko na po kayo sa kwarto nyo. Nako, si Iris naman. Para niyo naman ako tinato na sobrang tanda. Ang bata-bata ko pa. Masanay ka na, Balae. Dito may mga nag-aalala sa'yo sa bahay. Masarap yun sa pakiramdam. Mukha nga kailangan ko na sanayin ulit yung sarili ko sa ganun, Balae. Mabuti naman nung gabing yun, mahimbing ang tulog ni Tatay Estong. Masigla rin siyang nagising at dumalo sa hapag para mag-almusal kinaumagahan. At pagkatapos nun, inunahan ko na. Nagyaya na ako na pumunta kami sa pwesto niya. Dun sa manukan at sa kubong pahingahan niya. Alam ko sabik na sabik kayo makita yung bago niyong pwestuhan na manok, tay. Ayos po ba yung tulog niyo kagabi? Oo, Ismael. Ayos na ayos yung tulog ko kagabi. Hindi ako namahay. Sabi ko naman sa inyo, Tay, magugustuhan nyo dito kina Ismael. Oo, medyo malayo sa dagat pero mas malawak naman yung lupa nila kaysa sa atin. Kaya sigurado maaaliw ka pa rin dito. Ayun tayo. Mula dyan sa puno na kawayan na yan hanggang doon sa kabilang puno, pwede niyo pong gamitin yan. Pati yung bandang burol. Kung meron po kayo maisip, pwede niyo rin pong lupa yun. Aba, tama-tama itong lokasyon ng manukan ko, Ismael. Ang ganda talaga nitong patag para sa sisiw tsaka inahin. Tapos yung sa burol naman, siguro, doon ko ilalagay yung mga tandang ko. Mabuti na lang talaga, malawak yung lupa na magulang mo, ano? Nako, sinuwerte lang po kami, Tata Estong. Medyo malaki po kasing lupa ay naman na talaga ni nanay. At saka sakto dito wala masyadong kapitbahay. Sigurado ako wala magrereklamo sa akin dito. Pero wala naman sigurong mababangis na hayop dito, no? Nako, wala po tay. Pero hindi talaga may iwasan minsan na may bayawak na gumagala dito o kaya mga asong gala. Minsan may pusa rin. Pero kapag nilagyan natin ng screen o maayos na harang yung manukan, hindi na po mapapasok yan. Paano, Tay? Kayo na muna ni Ismael dito, ha? Doon ako sa mga pakwan. Sige anak, ayos na ako dito. Salamat Tay, meron rin palang sapa doon, no? Gusto niyong silipin? Aba, sige. Baka masarap magtampisaw doon minsan, ano? Nako, pwede ho. Lalo na kapag tag-ulan. Nako, ang bilis talaga mapuno ng tubig doon. Tara ho. Ismael, mabuti ordinaryong hayop lang pala yung gumagalan dito sa inyo, no? Kasi alam mo naman, kapag ganitong medyo malayo sa kabihasnan, minsan talaga may kababalaghan nangyayari. Nako, parang wala naman po talagang totoong kababalaghan dito sa amin, tay. Pero nung bata pa ako, syempre, palakot yan ng mga matatanda sa amin. Lalo na po yung mga aswang. Pero, wala ka naman bang karanasan sa mga ganon? Pinaka naaalala ko tayo yung mga aswang na nagpapanggap na ibon. Yung bigla na lang umuhuni kapag sobrang tahimik ng paligid. Yung tikling siguro yung tinutukoy mo. Yung parang mukhang sisiw. Mabilis maglakad at magtago. Parang pugo din yun pero iba at saka mas malaki. Yun nga po, tay. Pero hindi ko naman po nakita yung naganyong aswang yun. Kasi hindi naman sila aswang mismo, Ismael.
kundi mga alaga yun na aswang. Ganun? Oh, ikaw talagang bata ka. Mukhang matatakotin ka pala. Naku, hindi naman po siya matatakotin ako, tay. Pero ayoko lang talaga na may kwento katatakutan eh. Alam niyo po yun? Pag naunahan ka ng takot, mas lalo ka raw tinatakot eh. Umiiwas lang po ako sa ganun pakaramdam. Nako, dapat sanayin mo na yung utak mo kapag ganyan. Kasi yung takot, sa utak din minsan nagsisimula yan. Pero tama muna tayo sa kababalagan tayo ah. Siguro kapag kasama natin si Iris tsaka si Nanay, mas masaya pagkwentuhan yung ganyan. Tinawanan niya lang ako. Sa totoo lang, nailang ako kasi parang ang bigat ng dating sa akin kahit tumatawa siya. Pero sa una lang siya nakinig sa pakiusap ko. Dahil maya-maya pa. Alam mo ba yung agalon hayupan, Ismael? Agalon hayupan po? Ano po yun, tay? Yung mga agalon hayupan na aswang. Sila yung mga aswang na merong alagang bayawak o buhaya. O pwede ring ahas na sila yung inuutusan ng biktima. Po? Meron talagang ganun, tay? Abay, oo, meron ganun, no? Bukod sa tiktik, wakwak, kubot, o yung mga balbal na kumakain ng bangkay. Nako, totoo yan. Napakarami nilang uri. Parang katulad din ng mga tao. Hindi ko po alam na marami pa palang klase na aswang, tay, no? Tsaka, hindi ko po akalain na mahilig pala kayo sa mga kwentong kababalagan. Nako, hindi naman kasi tayo nagkaroon ng tsansa na magsama na matagal sa isang bahay, di ba? Simula kasi nang ikasal kayo ng bunsong anak ko na si Iris. Ilang beses ka ba nakapunta sa amin? Mga 5 beses pa lang po yata yun, tay. Pero, pasensya na po talaga, ha? Alam niyo naman po dito sa amin, todo kahit po talaga para mabuhay. Nako, wala naman sa akin yun eh. Ang mahalaga lang hindi mo sinasaktan at hindi mo pinapabayaan yung anak ko. At nakikita ko naman sa iyan. Halos 2 taon na simula nang magpakasal kami ni Irish. At sa loob ng panahong yon, noon pa lang kami nakapag-usap ng matagal ni Tatay Estong. At hindi tungkol sa buhay mag-asawa, kundi tungkol sa mga lugar at kababalaghan. Hindi ko naman nakalain na mahilig pala siya sa ganon o na ang dami niyang alam. Kinabukasan, naging abala na kami sa paggawa ng kubo at ng mga kulungan ng manok. Ismael, mahal, merienda muna kayo. Nagluto ako ng pitong lumpia, tapos nagtimpla ako ng kalamansi. Oh, eto na ha. Kainin nyo na to habang mainit-init pa. Hindi na masarap ang lumpia kapag nahanginan na. Mahal, salamat. Salamat din po, Nanay Belen, ha? Tay, Owen, kain muna tayo. Ito talaga yung gusto ko kapag sa inyo ako nagtatrabaho eh. Palagi akong busog. Salamat. At saka, Belen, pansin ko sa inyo, ang hilig nyo pala sa pagkain, no? Palagi may handa na kung ano-ano dito eh. Abay, balae. Kahit anong abala natin sa trabaho, hindi tayo dapat nagpapagutom. Kailangan malakas ang katawan tsaka may enerhiya lagi. Tama ka nga naman, balae. Siguro, nasanay lang ako na kapag gusto kong kumain, saka lang ako maghahanda. Kaya minsan, tinatamad na talaga ako. Kasi naman balae. Bakit ngayon ka lang pumayag tumira dito sa amin? Dapat doon pa para nasanay ka na may nag-aasikaso sa'yo. Kung nung lumipat si Iris dito, sumabay ka na rin. Di sana araw-araw isinasabay ka na namin sa luto, hindi ba? Yun lang nga, balae. Pasensya na, ha? Kasi mas gusto ko nun na mag-isa kesa maramdaman ko na pabigat ako sa mga anak ko. Tatay naman, kahit kailan hindi ka magiging pabigat sa amin, tandaan nyo yan. Oo nga naman, balae. Natural lang naman na sa mga anak tayo sasama. At saka kung pabaya kang ama, doon ka talaga mahihiya. Hindi naman, maayos ka namang tatay. Ganun ba? Naku,
Napakaswerte talaga namin ni Iris na naging parte kayo ng pamilya namin, Balaeng Belen. Pati ikaw, Ismael. Basta tay, kung meron kayong kailangan, huwag kayong mahiyang magsabi sa amin, ha? Nakakaingit naman kayo. Ngayon ko tuloy na-realize na dapat pala mag-asawa na ako. Oh, edi sumali ka sa amin, tol. Sus, ikaw naman, oh. Hindi ka na naman naiba sa amin, eh. Mabilis na lumipas ang mga araw noon. Hanggang sa wakas maayos na ang kubo at kulungan ng mga manok ni Tatay Estong. Kita ko ang tuwa sa mukha niya habang nililibot ang paligid. Sabay pakain sa kanyang mga alaga. Oh, kumain kayo na marami, ha? Malaki-laki kasi kailangan kong pera pampagawa ng mga kulungan nyo, eh. Tayo naman, hindi ko naman kayo sinisingil, eh. Kahit na, Ismael. Gusto ko talagang makabenta ng malaki-laki dito. Hindi ako sanay na wala akong kinikita kahit piso sa isang araw, eh. Nga pala, 5 araw na lang mula nung kabilugan ng buwan, ah. Bakit hindi tayo dumayo sa bagsakan ng isda dito malapit sa inyo? O nga pala tayo, no? Sa makalawa siguro pwede na tayong lumakad. Sasabihin ko rin kila Iris tsaka nanay. Gusto rin sumama nun, eh. Si nanay sigurado ako bibili yun na isda na pwedeng idaing. Kating-kating na yung maglako, eh. Aba, naglalako pala na isda yung nanay mo. E di, agahan natin ang lakad. Parang kayo rin po yun, eh. Ayaw niya nang walang ginagawa, tsaka gusto niya palagi may pinagkakakitaan. Kaya pala magkasundo tayo, ano, Ismael? O nga po, eh. Sayang nga lang po, hindi niyo naabutan si tatay. Sigurado ako mas magiging magkasundo kayo nun. Kasi mahilig din yung mag-alaga ng manok, eh. Kaso, wala lang tayong magagawa, eh. Katulad nga ng nanay ni Iris, nauna na silang kinuha sa atin. Yung nanay ni Iris, sa bahay lang talaga simulat sa pool yun, eh. Nag-alaga sa mga anak namin. Naging maselan yung pagbubuntis niya kay Iris. Ang kaso, hindi niya nakayanan yung panganganak niya. Opo, naikwento nga po sa akin yan ni Iris, tay. Mabuti nga po kahit wala na si Nanay Lucia, kinain niyo pong mag-isa, no? Si nanay kasi, hindi talaga pwede yung mag-isa, eh. Ismael, babae yung nanay mo. Pero kahit ganun siya, hindi naman siya pabigat sa'yo, ano? Mas gusto lang siguro niya na may tao na nasa tabi niya. Nakakapanatag din naman kasi yun ng loob, eh. Napatunghay ako kay tatay noon. Parang habang tumatagal ay palalim din ang kinukwento niya sa akin. Madalas pa mangyari yon kung kailan gabing-gabi na. Hanggang sa isang umaga, pumunta kami sa kabilang bayan, sa may pantalan kung saan ang bagsakan ng isda. Sumama rin si Owen sa amin noon at nabanggit niyang taga doon pala siya dati. Uy, mukhang marami tayong kasabay dito, ah. Baka maraming huling isda ngayon. Oh, tol. Oh, ayun, oh. May bagong dating na bangka. Doon tayo. Aba, halit lang ng bagsakan nyo dito kumpara sa amin, ah. Pero ang dami palang dumadaong dito, ano? Opo, Tatay Estong. Yung mga taga-maliliit na isla kasi dito rin nagbabagsak ng mga huli nila. Mas marami siguro dito yung maliliit na mga ngisda. Ito kasi sa atin, mas madalas yung malalaking bangka lang yung dumadaong, eh. Tulong! Tulungan niyo ako dito! Aba, tignan yung isa, oh. Mukhang may sugat siya. Dumudugo po yung braso niya. Mahal, dito muna kayo, ah. Mukhang kailangan ng tulong dito, eh. Hindi, sasama ko sa'yo, mahal. Tay, dito muna kayo ni Nanay Belen, ha? Tutulungan lang namin saglit. Manong? Ano po nangyari sa inyo? Nahulog ako sa bangka ko kanina. Merong malaking bangka na bigla kaming hinabol. Meron pa ibang bangkero na hinahabol nila doon. Kaso, baka na-aksidente rin sila katulad ko. Hindi pa rin sila tumitigil. Kahit nakalayo na ako kanina. Naku, saglit lang, ah.
Mahanap ako ng pwedeng tumulong sa inyo. Manong, hawakan niyo po yung braso niyo. Dumudugo pa po lalo eh. Salamat. Ako nga pala si Astro. Ako yung leader ng mga mangingisda dito. Si Inda, kilala niyo ba siya? Pasensya na po, Manong, kasi hindi kami taga rito eh. Kaya hindi ho namin siya kilala. Ako naman po si Ismael. Tapos ito pong asawa ko si Irish. Tapos yung kasama namin lalaki kanina si Owen po yun. Tapos may dalawa pa po kaming kasama matanda. Ayun sila oh. Papalapit na po sila. Si Nanay Belen tsaka si Tatay Estong. Salamat sa tulong niyo sa akin. At saka, hindi rin naman kasi ako taga rito eh. Kaya kung mapapansin niyo, wala ka agad sa akin lumapit para tumulong. May 3 pang bangka na dumating noon. At katulad ni Mang Astro, sugatan din ang mga sakay noon. Doon pa lang yata natanto ng karamihan na may hindi magandang nangyayari. Tapos narinig namin na may nag-utos na puntahan ng isang nagngangalang Inda. Ano? Inatake kayo ng masasamang loob sa laot? Opo. At hindi lang po sa laot. Dahil nung 1 linggo, pati ho sa bakahan tsaka sa manukan nanggugulo po sila. Abay, sino naman kaya yung mga yun? Baka maging banta pa yan sa seguridad dito sa bayan. Ang bihira naman oh. Wala akong mahinga ng tulong. Eh yung mga dati kong kakilala wala na pala dito eh. Pagtulungan na lang natin to. Hoy! Kayo! Sino may kamot dito? Maawa naman kayo! Owen, baka yung malapit na bahay dyan, baka pwede tayong humingi ng tulong. Kahit paunang Lunas lang oh. Doon sa kubo. Baka pwede nyo kaming gamutin doon. Kahit paunang Lunas lang, ayos na sa amin yun. Tara. Ismael, umuwi na lang kaya tayo. Parang magulo dito ngayon eh. Sige, mahal. Pero saglit lang ha. Lapatan muna natin ng paunang Lunas to mga to. Kuawa naman eh. Tsaka hintayin natin yung sinasabi nilang si Inda. Kailangan natin malaman yung sitwasyon eh. Kasi kung bakahan yung inatake nila... Tol, may kaguluhan lang pala nung 1 linggo pa. Wala man lang tayo nabalitaan. Nako, mabuti na lang dumayo pala tayo. Kasi baka mamaya umabot pa sa inyo yung nanggugulo eh. Madamay pa yung mga alaga ko. Aba, hindi naman ako papayag nun, no? Ayan na yung kubo. Patanggal na lang ng kadena. Dito tayo sa loob. Pumasok kami kasama ng iba pa. Walang laman ang kubo kaya nagkatinginan lang kami. Ilang saglit pa, may boses ng isang babae na maingay na papalapit. Kaya naman napatingin ulit kami at lumabas. Padaan ako! Padaanin niyo nga ako! Padaan! Oh, ayan si Inda. Siya yung parang leader ng mga mangingisda dito. Maganda araw po sa inyo. At sino kayo, ha? Ano ginagawa niyo rito sa kubo ko? Meron po kasi kaming tinulungan. Ito pong mga bata na... Nagpapalapad ba kayo ng papel? Hindi kayo taga rito pero nakikialam kayo sa problema namin? Abay, hindi ko naman ho alam na bawal palang magbalasakit dito. Kami na nga yung nagbagandang loob eh. At kailan ka talaga, Inda? Napakawalang modo mo. Ikaw na naman? Ano na naman pinagkagagawa mo rito? Bakit ba kasi ayaw mo maniwala na mayroong bandido ng gugulo dito? Hindi lang sa patag, pati sa laot. Abay, huwag mo nga ako sisigawan. At huwag kayong gumagawa ng kwento para perwisyahin kami dito. Sige nga, kayo pumunta sa laot para malaman nyo. Yan yung problema sa inyo eh. Sinasabihan na nga kayo, ayaw nyo pa maniwala. At bakit naman ako maniniwala agad-agad? Ilang beses nyo na ako niloko. Ako yung gumagastos sa pinaggagawa nyo. Tapos wala naman palang nangyayari. Kung may bala kayo manloko, doon kayo sa iba, hindi dito sa teritoryo ko. Nagkatinginan kami nila, Owen. Hindi maganda yung palitan ng salita. May ilan pang humampi sa babae at may ilan sa lalaki. Hanggang sa biglang nagkaroon ng rumble sa may palaisdaan. Ay, naku, Diyos ko!
Ano ba yan? Nagkagulo pa doon, Ismael! Nay, Iris, umalis na tayo dito. Baka madamay pa tayo eh. Tara na ho. Pambihira. Ganito pala sa inyo. Hindi nagkakaintindihan yung mga tao. Ismael, nahihilo ko, Ismael. Tol, tara na. Alalahin natin si Tatay Estong, oh. Tara. Ay, naku. Hindi na ako babalik dito kapag ganyan. Minasama pa yung pag-aalala natin. Hindi ko din gusto yung tapas ng dila ng babaeng yun. Pero hindi naman natin alam yung punot dulo nito, Nay. Nagkataon lang talaga na nandito tayo. Nakakahiya tuloy sa'yo, Balaeng Estong. Siguro minalas lang talaga tong araw natin, Balae. Hayaan mo na. Ang mabuti pa dumaan tayo sa presinto, Ismael. Dapat alam ng pulis yung nangyayari. Oo nga, no? Ang kaso, baka pag-initan naman po tayo doon, Nay. Pero para sa akin, hayaan na lang muna natin sila doon. Sigurado, magsusumbong din naman sa mga pulis yun eh. Maghabol na lang tayo siguro ng press kung isda sa ibang bagsakan. Para naman makatikim si Tatay Estong, oh. Oo nga, tama si Owen. Siguro naman may pakialam din yung iba doon, hindi lang tayo. Ang kaso, mataas na yung araw, oh. Siguro sa palengke na lang muna tayo sa bayan. Ayos lang po ba sa yon, Tay? Sa ibang araw na lang po tayo dumayo ng ibang bagsakan. Oo, sige. Walang problema sa akin yon. Parang ang gusto ko na lang talagang umuwi muna. Dahil sa nangyari, sa palengke na lang kami dumiretso ng umagang yon. Nakahanap din naman kami ng isda. Hindi nga lang kasing presko ng sa bagsakan sana. Akala ko parte lang yon ng isang malas na araw. Hanggang hindi ko alam pero narinig ko kasing nag-ingay yung mga manok niya. Baka pumunta doon. Siguro nga. Saka, ayos lang naman yun, ah. Pero wala siyang kasamang pumunta doon, Ismael. Kaya hindi ako mapakali. Ganun ba? Oo, sige, susundan ko. Sasama na lang ako. Tapos dalahin na lang natin si Lax para may kasama pa tayo. Sige, ikaw bahala. Pero pag nagalit si Tatay, kasi may aso, hindi ko na kasalanan yon. Oo, sige. Ako nang bahala doon. Nang gabing yon, hindi ko alam kung bakit aligaga ang asawa ko na hanapin ng ama niya ng 10 oras ng gabi. Sa akin naman, ayos lang magpunta ang matanda sa manukan sa ganong oras. Kung pakiramdam nga nito ay kailangang bisitahin ang mga alaga. Pwedeng magpalipas ng gabi sa kubo roon kung tutuusin. Ba, nagluluto pa si Owen, oh. Bango ng ginigisa niya. No, mahal, parang nagutom tuloy ako. Kanina ko pa nga naaamoy yan eh. Parang ang dami niya yatang adobo ngayon. Kakatulog mo pa lang kanina, nag-umpisa na yan eh. Ganun ba? Mahal, pasensya ka na, grabe kasi yung pagod ko kanina sa pagdidilig ng mga pananim eh. Kaya nga, kailangan yata nating palaliman yung balon para mas dumami yung tubig. Pag dumating kasi yung tag-araw, mahihirapan tayo niyan. Hindi lang sa pagdidilig ng pakwan, pati na rin sa iba pa nating gulay. Pagtatanim ng pakwan at mga gulay kasi ang pinagkakaabalahan ko. Pinakinabangan ko ng husto ang malawak na palayan namin. Buhay pa si tatay noon, yun na ang nakagisnan kong trabaho. Kaya naman masasabi kong gamay ko na. Hindi ko na kailangang mamasukan kung saan-saan para kumita ng pera. Si Irish naman, hindi rin maarte at hindi mapili sa trabaho. Kaya magkatuwang kami sa pagtatanim. Kasama namin si Nanay Belen, pati na rin ang 3 pang tauhang lalaki. Uy, Lax! Ano ba ang ingi mo? Irish, teka nga lang. Parang wala naman tao sa manukan, no?
Walang ilaw tapos wala namang galaw. Ah, oo nga no. Nasa kaya si tatay? Oy, Lax! Lax! Bumalik ka nga rito! Tara, sundan natin. Papunta siya sa sapa, oh. Mabilis nga kaming naglakad papunta sa sapa. May dumadaloy pa ring tubig. Hindi man malakas, tapos bigla kaming natigilan dahil may natuntun si Lax. At tumama rin sa ilaw yon ng flashlight. Oh, ba't may damit ni tatay dito, Ismael? Hindi ko alam. Siguro baka naligo siya. Tay? Tatay Estong? Tay, nandito po ba kayo? Tay, sumagot po kayo kung nandito kayo. Naligo po ba kayo? Mahal, mukhang wala dito si tatay. Diyos ko, Ismael. Baka kung doon ang nangyari sa tatay ko. Ayun, bumalik sila sa manukan. Tara, sundan natin. O sige, dadalhin ko na itong mga damit niya. Magkahalong pagtataka at kabayong naramdaman namin. Wala kasi kaming ideya kung nasaan at anong ginagawa ni Tatay Estong. Pagbalik namin sa manukan, si Nanay Belen ang nadatna namin. Oh, saan naman kayo nang galing? Hinahanap ko kayo. Nay, si tatay po kasi hindi ko mahanap eh. Wala po siya sa kwarto niya kanina pa. Oh, hinahanap mo ang tatay mo? Eh, nandun lang siya sa bahay ah. Ano po? Oh, nandun po si Tatay Estong? Abay, oo. Kaya nga ako nandito dahil kayo naman ang hinahanap ko. Eh, Iris, yung tatay mo kasi masama na naman ang pakiramdam. Para siyang hinihika. Si tatay po hinihika? Imposible naman po yun. Wala naman siyang hika noon eh. Kung ganun, tara na sa bahay. Ismael, mauna na kami ni nanay sa loob ah. Sige, mahal. Sasalubungin ko lang si Owen. Tol, ano nangyari? Nga pala, may dala akong adobo dito. May nagpaluto sa akin, puro Adidas yun eh. Pinasobrahan ko na, kaya ito. Salamat. Dadaan sana ako sa inyo kaso nagmamadali talaga kami. Oh? Bakit naman? Tsaka saan nga pala kayo galing? Hinanap namin si Tatay Estong, tol. Kala namin nawawala eh. Pinuntahan namin sa manukan. Umabot pa kami sa sapa. Tapos biglang dumating si nanay. Ang sabi niya nasa bahay daw si tatay. Para daw hinihika. Oh, ganun ba? Napansin ko yan kanina nung medyo maaga pa. Nagigisa pa lang ako ng bawang na pang toppings ko sa adobo nun eh. Nakatambay siya dyan sa ilalim ng duhat. Diyan sa likod ng bahay niyo. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano talaga nangyari, tol. Si Iris kasi gumising sa akin, sabi, nawawala daw yung tatay niya. Maaga kasi ako natulog dahil sa sobrang pagod. Ismael! Ismael, ano ba? Pumasok ka na dito! Oo! Nandiyan ako! Tol, maraming salamat dito ah. Bukas ko na lang ibabalik yung lalagyan. O sige, tol. Sana ayos lang talaga si Tatay Estong. Pasensya na rin ah. Maglalagay pa ako sa styro. Hindi na ako nakasilip. Ayos lang. Sige na. Tatay naman eh. Saan ba kasi kayo nagpunta? Hindi kayo magkakaganyan kung nandito lang kayo sa loob. At saka, paano niyo ipapaliwanag yung mga damit na nakita namin sa sapa? Nung isang araw pa yung damit ko doon. Nalimutan ko lang. Si Ismael lang bahala sa akin dito. Sige na, matulog na kayo, balae. Oh, bakit naman si Ismael pa? Ako yung anak niyo ah. May tinatago ba kayong dalawa sa amin? Oo, ano, Ismael? May hindi kayo sinasabi ni tatay? Tama ba ako? Ano? Wala no. Taestong naman. Huwag niyo naman po kami pagawain ng asawa ko. Siya nga naman talaga yung anak niyo. Iris,
Usapan lalaki to eh. Tama. Usapan lalaki to. Diyos ko naman, Tay. Huwag niyo sabihin na kaya kayo nawawala, naghahanap kayo ng makakarinyo. Nakakahiya naman kay Nanay Belen, oh. Kaya nga ayoko sabihin sa inyo eh. Dahil parehas kayong babae. Pasensya na talaga anak ha. At saka sa'yo bala eh. Kakainis talaga kayo, Tay. Pinag-aalala niyo ako na husto eh. Diyan na nga kayo. Ay, nako. Kayong mga lalaki talaga. Ewan ko sa inyo. Huwag ko lang talagang malalaman na nang bababae kayo, Tay, ha? Pati ikaw, Ismael. Maghahalo talaga yung balat sa tinalupan pag nagkataon. Huwag kang mag-alala, Irish anak. Oras na may ginawang kabalbalan yung dalawa na yan, palalayasin natin. Baka akala nila hindi nila kilala kung sino may-ari ng bahay at lupa dito. Nay, mahal naman. Wala naman akong... Ismael, huwag mo naman ako iwan sa ere. Alalahanin mo na isa ka sa kumumbuisi sa akin na lumipat dito. Tuloy nag-aalisa sila, Tay. Ano po ba nangyari sa inyo? Mag-aaway-aaway pa yata tayo dahil sa inyo eh. Ismael, makinig ka sa akin. Palusot ko lang yun eh. Palusot? Para saan po, Tay? Teka, naguguluhan ako. Hiyaan mo muna ako magpahinga ngayong gabi. Tinamaan talaga ako ng amoy ng lintik na adobo na yan ni Owen. Yung adobo ni Owen? Bakit po? Allergy po kayo dun? Pero hindi namin alam ni Irish yun bukas siyang gabi. Sa kubo doon sa Manukan ha. Doon tayo magpalipas siyang gabi. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Magpapaliwanag ako, Ismael. Tay, kinakabahan ako ha. Tapos panigurado, mag-uusisa na naman si Irish. Ano sasabihin ko? Di yung usapan lalaki natin. Yun muna ikatwiran mo. Pagkatapos bukas ng gabi, mas mauunawaan mo ako. Pero bakit nga ako yung kinakausap niya imbis na si Iris, Tay? Magtatampo yung anak niya yun sa akin. Kami pa yung mag-aaway. Ismael, alam mo naman na wala akong anak na lalaki. Kaya wala ni isa sa mga anak ko yung may alam nito. Ayoko na silang paproblemahin pa. Tay, ako naman kasi namumroblema dito eh. Hayaan mo na. Pansamantala lang to, Ismael. Wala na akong maisip na mapagsabihan eh. Tsaka, hindi ko na rin to maitatago lalo na't lumipat na ako dito sa inyo. Bakit ba kasi hindi nyo na lang sabihin ngayon? Para matapos na. Kapag nalaman ni Iris kung ano man yan, baka makatulong pa siya eh. Pero, ano nga ba talaga yun, Tay? Meron po ba kayong malubhang sakit? Bukas ng gabi, Ismael. Basta pagkatiwalaan mo ko. At saka huwag ka mag-alala dahil wala akong malalang sakit. Tatahistong naman eh. Sige na nga ho. Matulog na nga po kayo. Pero huwag na kayong aalis ha. Siguro sa sala na lang ako matutulog. Kasi sigurado pinagsarahan na ako ng pinto ni Iris sa kwarto namin eh. Mahal, gising ka na pala. Maganda umaga sa'yo. Pagkatapos ng kampihan nyo ni tatay kagabi, sa tingin mo maganda yung umaga ko? Mahal, pasensya na talaga oh. Nag-aalambing lang kasi si Tatay Estong. Alam mo yun? Wala daw kasi siyang anak na lalaki, kaya ako yung napagdiskitahan niya. Ayoko nga sana pero baka ikaw naman yung magtampo kapag pinabayaan ko yung tatay mo. Totoo ba yan? Oo naman, mahal. Nahihirapan na nga ako kasi alam ko tayong dalawa lang yung magkakainisan dito eh. Pero yun talaga yung sinabi ni tatay. At, alam mo ba, meron siyang balak eh. Balak? Ano na naman yun? Pagtungkulin sa babae ha? Naku, malabo naman sa babae yan, mahal. Pero sabi niya hiramin muna daw niya ako sa iyo eh. Kasi gusto niya mamayang gabi. Doon daw kami sa kubo ng Manukan matulog. Ha? Sa Manukan? Alam mo yung si tatay talaga, gustong-gustong magsulo. Dito na nga siya sa bahay para magkakasama tayo tapos ganyan na naman.
Siguro, pagbigyan na lang natin siya, Irish. Baka, alam mo na, tumatanda. Mamaya, nakakalimot na rin pala siya, di ba? Di mas lalo nga niyang kailangan ng may kasakasama siya. Sige na nga, ikaw naman yung lalaki. Pag ako yung kausap niya, baka hindi na kami magkasundo nun. Magkasamaan pa kami ng loob. Pero tayo, bati tayo ha. Huwag tayo mag-aaway dahil kay Tatay Estong. Man, pakiusap naman oh. Naiintindihan mo naman yung sitwasyon, di ba? Oo na, sige na. Pero hindi naman pwedeng palagi na lang kayo sa gabi ha. Tapos tayo. Paano naman tayo magkakaanak niyan? Hayaan mo, mahal. Titignan ko kung makakahanap ako na makakasama ni Tatay sa kubo. Tsaka mas mabuti kausapin ko si Nanay kasi baka may kakilala yun na pwede. Parang problema ko pa noon ang biyenan kong lalaki. Pero naisip ko naman na kapag nasabi na niya sa akin ang gusto niyang sabihin, magiging maayos na ulit ang lahat. Kinagabihan nga noon, pagkatapos ng hapunan. Oh, ayan na po tayo. Yun yung mga gagamitin niyo doon sa kubo. Total naman at kakakain pa lang natin eh. Ihahatid na namin kayo doon sa Manukang Balae. Pampatunaw na rin kahit papano. O sige, Balae. Sigurado ko masarap yung hangin doon. At saka baka maisipan mo din na doon matulog, ano? Ay, nako. Hindi na Balae. Ang lapit-lapit lang ng bahay, oh. At saka, hindi ko hilig yung natutulog kung saan-saan. Tapos palipat-lipat ng higaan. Hinahanap kasi talaga ng katawan ko yung hagod ng sarili kong kama. Manang-mana talaga sa inyo si Ismael, Nay. Aso naman ito si Tatay? Naku anak, huwag ka na mag-alala sa akin. Ngayong gabi lang naman to eh. Kaya pagbigyan mo na kami oh. Ito naman. Basta Tay, isang gabi lang ha. Sige kayo, pag dinalasan nyo yung panghihiram kay Ismael, hindi na talaga kayo magkakaupo sa akin. Oh, narinig niyo, Tay. Ngayong gabi lang talaga to, ah. Hayaan nyo na ako. Naglalambing lang naman tong matandaan yung tatay, eh. Apat kaming naglalakad noon sa medyo mataas na parte ng gilid ng palayan. Hindi na nagtagal si Nanay at Irish sa Manukan. Sinamahan ko pa sila hanggang sa bandang likod bahay. Tapos nung bumalik ako, mag-isa na lang ako. Nung una, kuliglig lang ang naririnig kong umiingay. Pero habang tumatagal at papalapit ako sa Manukan, parang bumibigat yung pakiramdam ko. Yung tipong naiisip kong may nagmamasid sa akin habang naglalakad. Tapos nag-ingay din ang mga manok nun. Ano ba naman to? Ngayon pa talaga ako kinakabahan. Bilisan ko na nga lang maglakad. Ano? Teka, si Tatay baka na paano? Tay! Tay Stong! Tay, nasa po kayo? Hindi, meron aswang! Takot na takot ako noon. Kung sa ibang pagkakataon, baka kumaripas na ako ng takbo. Pero naisip ko si Tatay Estong. Kaya ang ginawa ko, lumabas ako ng kubo at nagtungo sa mga natitirang kawayan sa likod nun. May mga putol na dulo roon na pwedeng gawing sibat. Pagkahanap ko ng isa, kinuha ko kaagad at babalik pa sana ako sa loob. Pero nagulat ako nang makasalubong ko ang aswang. Medyo mas maliwanag sa labas kumpara sa loob ng kubo. Kaya natitigan ko ang halimaw habang sinusubukan ko siyang saktan. Hoy! Hindi ako natatakot sa'yo! Anong ginawa mo kay Tatay Estong? Umanda ka sa akin! Ismael! Ismael, ako to! Aawat na! Kilala mo ako? Sino ka ba? Anong ginawa mo kay Tatay Estong? Ismael, tignan mo ako mabuti! Ako to! Ako si Tatay Estong mo! Imposible! Paano naging ikaw si Tatay? Halimaw ka! Huwag mo ako nilaloko! Etong sa'yo! Hinampas ko siya ng kawayan noon. Kung nung una umiilag pa siya. Nung sandaling yon, hindi na. Kaya natamaan ko siya sa braso at napaangil siya ng malakas.
Ismael, sige. Mas mabuti pang tapusin mo na lang ako. Ang halimaw na katulad ko, hindi na dapat nabubuhay pa sa bundok na. Kaya patayin mo na ako. Sige na! Sa sinabi niyang yun, natigilan ako. Doon pa lang ako naglakas loob na pakatitigan siya ng husto. Isang maitim na lalaking may mahaba at puting buhok ang nasa harap ko. Malaki ang katawan niya at ang mukha niya noon halatang kulubot. Tila nagbabaga ang mga mata niya. At ang mga ngipin niya parang pangil na. Naglalaway din siya. Nanginginig na ako sa takot noon. At sa isip na siya nga si Tatay Estong. Naisip kong panaginip lang yon, kaya naman tumakbo ko. Hindi. Nalalaginip lang ako. Gisingin niyo ako, Nay. Gisingin niyo ako! Ismael, makinig ka sa akin. Ako to si Estong. Pakiusap, tumigil ka na! Hindi. Umalis ka! Umalis ka dito! Ismael, makinig ka sa akin. Pakiusap naman na. Ito yung gusto ko sabihin sa'yo. Ito yung lihim ko. Hindi to alam ng mga anak ko. Ikaw pa lang yung sinasabihan ko maliban sa nanay nila. Makinig ka sa akin. Naging puting gabunan ako. Kapalit ng buhay ni Iris, Ismael. Napagod din ako noon, oo. Pero ang sinabi niyang yon ang mas nagpatigil sa akin. Hinihingal ako na tumitig sa kanya. Nasa gitna na Taestong, sapat na muna yung alam ko kung ano yung sikreto nyo. Pero yung ibang detalye, mas tama siguro malaman yun kasama yung anak nyo si Iris. Anak nyo ho siya. At kung totoong siya yung dahilan kung bakit kayo nagkaganyan, baka mas lalong makatulong pa yun para mas madali pa kayo matanggap. Tapos kasama nyo kami na magsasabi sa mga ate niya. Maniwala po kayo sa akin, Taestong. Sige, Ismael. Ngayon at alam ko nang may tutulong sa akin magpaliwanag at para maintindihan nila. Lumalakas talaga yung loob ko. Hindi talaga ako nagkamali sa'yo na sa'yo ako nagsabi. Pero buti nakukontrol niyo po yung sarili niyo na mag-anyo aswangtay. Paano pala yung pagkain niyo? Kapag normal lang akong tao, wala akong problema sa pagkain. Pero umiiwas ako sa madugo at sariwang hayop. At kapag nakakaamoy ako ng dugo, parang kumukulo yung sikmura ko, lalo na sa gabi. Yung mga amoy po ng bawang o yung mga panlaban sa aswang, may epekto rin po ba sa inyo yun, Tay? Yung amoy ng ginisang bawang, yun yung pinaka-kinahinaan ko. Lalo na kapag niluluto pa lang. Dati nagagawa ko pang itago yung panghihina ko. Pero nung nandito na ako sa inyo at naamoy ko yung kay Owen,
Ang lakas talaga ng tama nun. Kaya napansin niyo, di ba? Opo, tay. Kaya pala nangihina kayo. Pero, nakapatay na rin po ba kayo? O kaya nakakain? Ismael, pumapatay at kumakain ako ng tao kapag masama yun. Pero minsan lang talaga yun. Isang beses sa isang taon ko lang yung ginagawa. Para lang hindi magutom yung binhi ko. Yun lang, Ismael. At masamang tao lang talaga yung pinapakailaman ko. Maniwala ka sa akin. Naniniwala po ko sa inyo, tay. Kahit na aaminin ko sa inyo na natatakot po ako. Alam ko matapang ka, Ismael. Iniisip ko nga kanina na lalabanan mo ko at matatapos na yung problema. Pero hindi mo ginawa. Nakinig ka pa rin sa akin kahit takot na takot ka na. Hindi niyo naman po ako sinaktan kahit tinamaan ko na kayo sa balikat, tay, di ba? Pero grabe, wala man lang ako nakita na marka o sugat sa katawan niyo. Ganyan talaga ang aswang. May kakainan na gamutin yung sarili. Basta't hindi malala at hindi malapit sa puso. Pasensya ka na ulit, ha? Pero kahit ninervyos ka, magagamit mo rin yan para tumapang ka. Kasi alam ko malakas yung loob mo eh. Masasanay ka rin. Sana nga po, tay. Hindi ko pinangarap na maging duwag, no? Pero grabe, no? Puting gabunan po talaga yung tawag sa inyo, tay. Pilit ko lang pinapagaan ang pakiramdam ko noon. Inisip ko pa nga na astig ako dahil nakaya kong makaharap ang isang aswang. At kung hindi nga naman masama, kung tutuusin, kung puting gabunan si Tatay Estong, hindi siya dapat katakutan. Kumpara sa mga masasamang loob na nanloloko ng kapwa o sa mga politikong nangungurakot, hindi hamak na mas mabuting tao si Tatay Estong. Pero bago pa namin masabi kina Nanay at Irish ang pinakatatagong sikreto ni Tatay, may lumitaw na problema. May mga hindi kami inaasahang bisita ng umagang yon. Magandang araw sa inyo. May nakapagturo kasi sa amin na dito daw kayo nakatira na mag-anak. Kailangan kasi namin kayo para sa investigasyon doon sa nangyaring hindi pagkakaunawaan sa bagsakan ng isda. Nasaan ba yung matandang kasama nyo noon? Sandali nga lang ho. Sa pagkakaalala ko, kayo pa nga yung umaway sa amin eh. Ganun talaga, iho? Hindi naman maiiwasan yan. Ano ka ba? Pero bakit parang si Tatay Ho yung hinahanap nyo? Oo nga. At saka, may sumpi na po ba kayo? Kahit galing sa barangay man lang? Wala muna sa ngayon. Kasi kung pwede pa namang mapag-usapan yung hindi pagkakaunawaan namin ni Astro, ginagawan pa namin yun ng paraan. Naku sa dami ng tao doon, kami pa talaga ang hinanap ninyo. Parang may naaamoy akong hindi maganda dyan Pasensya na ho kayo. Pero sa iba na lang ho kayo lumapit. Ang dami pa ho namin inaasikaso para makisali pa kami sa gulo nyo. Aba, iho! Sana naman marunong rin kayo makipagkapwa, ano? Di sana ho sinabi niyo sa sarili nyo nung pinagalitan nyo kami noon. Grabe namang ang hirap nyo kausap. Sige na, kung ayaw nyo talaga, wala akong magagawa. Aalis na nga lang ako. Pero sana wag nang mag-cross ulit yung landas natin, ha? At pag kayo yung nangailangan ng tulong, ewan ko na lang sa inyo. Diyan na nga kayo. Teka, pinagpapantaan mo ba kami? Babae ka pa man din, ha? Tumigil-tigil ka nga dyan. Ay, babae, bumalik ka nga dito. Nay, tama na ho yan. Huwag niya na pong pag-aksayan ng oras yan. Kasi meron po kami importanteng sasabihin ni Tatay sa inyo eh. Wala pa nga rin si Tatay. Ayaw na yata umalis doon sa manukan niya. Bakit kasi hindi mo pa niyaya kaninang umuwi? Sabi sa akin, susunod na lang daw siya eh. Tsaka, naghahabol ako ng oras, magdidilig pa ako na maaga. Kaya hinayaan ko na lang siya doon. Oh, pero ayos lang ba kayo kagabi doon? At saka, parang may narinig ako kagabi. May tumatawag sa pangalan ko doon sa palayan. Akala ko nga ikaw yun, Ismael eh. Pero bigla namang nawala. Kaya naisip ko baka imahinasyon ko lang. Antok na rin naman ako noon eh. Siguro susundin ko na nga lang po si Tatay. O sige, mabuti pa nga. Wala pang laman ng tiyan nun kahit mainit man lang na tubig.
Kabado ako ng mga sandaling yon. Ewan ko pero siguro dahil sa nalaman ko kung ano si tatay. Mas mabilis akong nagdududa. Lalo na kay Aling Inda na bigla na lang sumulpot at hinanap pa talaga si tatay. Kaya naman gustong gusto ko na talagang malaman nila nanay ang tungkol sa kanya. Nagtaka nga sila nang magyaya ako sa manukan kinagabihan. Hoy Ismael, ano na naman to kaartihan na to? Pwede naman sa bahay na lang tayo mag-usap, di ba? Bakit dito pa sa manukan? Eh, oo nga naman anak. Para bang ayaw mo may makarinig sa sasabihin mo Para saan ba ito? Mahal, Nay, tungkol kasi to kay Tatay Estong eh. Ako na magsasabi sa inyo kasi nahihirapan po siya magtapat sa inyo. Tay naman, ano na naman pakulo to? Kinakabahan naman ako sa inyo eh. Ano po ba yun? May sakit po ba kayo? Eh, yan din yung iniisip ko bala eh. Abay, simula nung dumating ka, ilang beses nang sumama yung pakiramdam mo. Eh, saglit nga lang. Ismael, meron nga muna ako itatanong. Alam niyo ba kung sino yung nagturo kay Inda kung saan yung bahay natin? Nagtataka talaga ako eh. Eh, ako nga rin nagtataka. At saka, bakit parang naging interesado sila sa atin? Eh, lalo na sa'yo, bala eh. Yun na nga bala eh. Si Owen, di ba dati doon sila nakatira, Ismael? Oo. Baka si Owen nga yung napagtanungan nila. Ibig sabihin, hindi niyo pa matagal nakakilala yung kapitbahay niyo na yon? Bale, nauna lang po na konti sa amin na lumipat ni Iris dito. Mahigit 1 taon na rin siguro, tay. Mahal, di ba? Magdadalawang taon na rin tayong kasal. Oo, naalala ko yun. Nung dumating siya, parang first wedding anniversary pa lang natin yun eh. Pero tay, bakit yun naman naitanong? Anong kinalaman niya sa sasabihin niyo ni Ismael sa amin? Ano kasi, anak eh, ganit... Ismael, ito na yata yung kinakatakot ko. Aba, yung mga tao sa palayan, no? Hindi yata nila alam na may mga panin kayo doon. Aba, oo nga no. Nalintikan na. Yung mga pakwan natin, mahal. Saglit lang ha. Sasawin ko lang sila. Ismael, teka! Huwag! Tay, meron po ba masama sa pakiramdam nyo? Teka, ang bango ng amoy na yun Parang ginisang bawang ni Owen. Ismael, makinig kayo sa akin. Kahit ano mangyari, huwag kayo lalabas dito sa kubo, ha? Tay, ano po ba talaga nangyayari? Akala ko po ba masama yung pakiramdam nyo? At saka, bakit parang ang lakas ang ihip ng hangin? Diyos ko! May figurang lumabas. Umangil pa bago tuluyang lumayo. Tapos mula sa palayan, narinig namin yung pamilyar na boses. Ayun! Ayun yung aswang! Tumatakas! Habulin natin! Ismael, ano ba talaga nangyayari? Si Owen yung nasa palayan, di ba? Tapos may aswang daw. Tsaka nasa si tatay. Ismael, anak, ito ba yung sasabihin niyo sana? Nay, Iris, si Tatay Estong, isa husang aswang. Kagabi sa harap ko mismo nagibangan niyo siya. Pero hindi siya masama. Yung buhay sabi niya sa akin eh. Ha? Tinago niyo sa akin yun? Kahit anak niya ako? Natatakot siya. Dahil baka hindi niyo siya matanggap na magkakapatid. Na baka katakutan niyo na lang siya. Tapos ano ngayon? Magtatago siya dahil alam na natin. At si Owen, hinahabol siya ngayon, oh. Kaya ni tatay sarili niya, mahal. Hintayin na lang natin. Babalik din yun. Ako naman, Diyos ko. Ang mabuti pa umuwi na tayo. Ninenervous na ako dito sa kubo, anak. Sige po, Nay. Baka mapagdiskitahan pa tayo ng grupo nila Owen kapag nadatnan nila tayo dito eh. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ngayon, Ismael. Si tatay. Huwag ka matakot, mahal. Nandito lang ako.
Nagmamadali kaming umalis. Tahimik kong ipinagdasal na sana ligtas si Tatay Estong. Nag-aalala ako para sa kanya at kumukulo yung dugo ko kay Owen. Akala ko kilala ko na yung kapitbahay namin. Hindi pa pala. At para protektahan nga si Tatay Estong, nagkunwari kaming parang walang nangyari nung puntahan nila kami kinabukasan. Lalo na't ando na naman si Aling Inda. Kasama na niya si Owen. Huwag na tayo maglokohan, tol! Ilabas nyo na si Tatay Estong para walang gulo dito! Bakit? Ano ba problema mo sa tatay ko, Owen? Ano bang ginawa niya sa'yo? Huwag ka na magmakamangan, Irish! Parehas na natin alam kung ano yung tatay mo! Kaya mo siya nilipat dito, di ba? Huwag mo nga akong pagbintangan! Kung ako na anak niya, walang alam, ikaw pa kaya? Sino ka ba talaga? Owen, akala ko kilala na kita. Pero hindi pala. Bakit ka ba ganyan? O sige! Sabihin na lang natin wala kayong alam sa sikreto na matandang yon. Eh di iharap nyo na lang siya sa amin na magkaalaman na tayo dito. Hoy kayo! Alam nyo, pwede ko kayong i-report sa polis. Kinugulo nyo kami dito eh wala naman kayong maipakita kahit kapirasong papel na patunay na may ginawang masama yung balay ko. O sige, ayaw nyo ilabas ha? Eh paano nyo ipapaliwanag yung panghihina niya tuwing naamoy niya yung niluluto ko adobo? Amoy pa lang ng ginisang bawang hinang-hina na siya. Oh, ikaw yung nagluluto nun ah. Eh di ko yung may alam kung anong nilalagay mo. Ba't mo kami tinatanong? Kaya nga, Owen! Ibig sabihin may kung ano sa amoy ng niluluto mo kaya sumasama yung pakiramdam ni tatay. Ikaw pala tong tarantado eh. Manahimik ka! Pag di ka tumigil, papatulan talaga kita! Oh, eh di patulan mo! Tatay ko tong pinag-uusapan natin dito ha! Mahal, tama na. Aba, nakakapiko ka na! Tumigil ka, Owen. Babae yan ha, huwag mo nang patulan. Wala akong pakialam. Anak yan na asong eh. Kaya posible asong din yan. Hoy, hindi asong yung asawa ko, no? At sa galit ko dahil sa sinabi niya ng sandaling yon, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Inundayan ko siya ng suntok. Pero dahil galit na rin siya ay gumanti siya ng suntok. Hanggang sa nagpambuno na nga kami. Ay naku, Diyos ko! Ano ba yan? Tumigil na nga kayong dalawa! Hayop ka! Bawiin mo yung sinabi mo! Posible nga asong yung asawa mo! Hayop ka! Ikaw kasi na babae ka! Ayun yung ilabas yung aswang! Eh baka kasi aswang ka nga rin! Eto sa'yo! Sira ulo ka! Ba't mo kasi nabuyan ng kalamansi? Ay, ikaw na babae ka! Bakit mo ba pinapaliguan na kung ano-ano yung manugang ko? At sa gitna ng pagpapagulong-gulong namin ni Owen sa sahig, nagrambulan din yung tatlong babae. Mabuti na nga lang at nauna akong makabawi. Tumakbo ko sa silid at kinuha ang pinakatatago-tago kong baril. At baril yun ni tatay noon. O ano? Sige! Hindi pa ba kaya alis? Gusto niyo pasagi ko yung mga bungo niyo? Tatapang niyo sumugod dito tapos manggugulo kayo? Tapos mananakit kayo? Hindi naman kayo otoridad ah! Oo nga! Trespassing ang ginagawa nyo eh! Kung may problema kayo sa tatay ko, magdala kayo ng taga-barangay o di kaya polis dito! Tapos saka ko siya ihaharap sa inyo! Mga buwisit talaga kayo! Ihahabla ko talaga kayong lahat! Ikaw, Owen, ha? At ikaw na babae ka! Magtago-tago na lang talaga kayo! Dahil nagkamali kayo ng binangga ngayon! Nananahimik kami dito eh! Aling Inda, tara muna! Hoy! Ito yung tatandaan nyo ah! Mag-iingat kayo! Lalo na yung asong sa inyo. Hindi kayo makakaligtas sa amin mga malulugis kami! O sige! Tignan natin kung sino yung tutugisin sa atin! Tsaka inapakan nyo yung talim ko kagabi ah! Akala nyo hindi ko kayo nakita? Ipapablatter ko kayo sa barangay, baka akala nyo! Tara na nga, Owen! Mga kasama, umalis na tayo! Umalis nga yung grupo nila Owen noon. Mabuti na lang hindi nakisali yung mga 6 payata nilang kasama na nasa labas lang ng bahay. Ginamot ko yung mga kalmot ni nanay at siya naman ang gumamot ng mga galos ko. Si Irish naman, naligo muna. Nang maayos na namin ang mga sarili namin ay kumain na kami.
Nag-aalala talaga ako kay tatay ngayon, Ismael. Kung nakaya tayong saktan ni na Owen, paano pa kaya pag nakita na nila siya? At saka nasa na kaya si Balae ngayon? Kamusta na kaya siya? Kaya ni tatay yung sarili niya. Pagkatapos natin kumain, pupunta muna ako sa manukan. Pakakainin ko yung mga alaga niya. Baka sakaling umuwi na siya dun eh. Sasama ako, Ismael. Doon na rin muna ako tatambay. Sige, dun muna tayo pagkatapos magdilig. Pero parang ayoko makita kung gano'ng karami yung sira ng pakwan natin. Abay, kailangan mong tingnan yun, anak. At ipabihatag mo talaga yun sa barangay. Baka isipin nila, Owen, na hindi tayo seryoso sa reklamo natin. Yung kaso nga po, wala pa si Tata Estong eh. Nay, paano ko ba ipapaliwanag yun? Eh, di sabihin natin na umuwi siya sa amin. At saka wala naman silang pruweba kung aswang ba talaga si tatay o hindi, di ba? Bakit? Nakita ba nila siyang pumapatay o kumakain ng tao? Ay, hindi ko talaga inasyahan na manunugis pala ng aswang si Owen. Si Balae naman kasi, bakit pa kasi nagtago ng sikreto? Nay, kung nalaman niyo ho ba nung una palang naaswang si Tata Estong, matatanggap niyo po ba yung kaagad? Ikaw, Irish, kung nalaman mo na mas maaga yon na hindi pala normal yung tatay mo, anong gagawin mo? Ewan ko. Hindi ko rin talaga alam, Ismael. Kita niyo? Kahit ako, hindi rin sana ako maniniwala eh. Natakot pa ako nun. Nay, naalala niyo ba nung gabing akala niyo na may narinig kayo tumatawag sa pangalan niyo? Totoo po yun. Aba, hindi pala imahinasyon lang yun. Yung ba yung mga sandaling nakita mo sa anyo niya? Nakakatakot mo talaga siya, anak. Ismael, anong itsura ni tatay kapag aswang siya? Kagabi kasi madilim eh. Hindi ko man lang siya natitigan. Pero yung figura niya kagabi, parang lumaki yung katawan niya eh. Tapos yung buhok niya, parang humaba. Nakakatakot talaga. Napatakbo nga ako nung unang kita ko sa kanya eh. Pero hinarang ako ni Tata Estong. Tapos sinabi niya sa akin na aswang na puting gabunan daw siya. At kaya daw siya naging ganun. Bilang kapalit daw, Iris eh. Kapalit daw ng buhay mo. Kapalit ng buhay ko? Paano naman nangyari yun? Hindi ko rin alam, mahal. Nakanyong taon na siya nung tapos bumalik na kami sa kubo. Magpapaliwanag na sana siya kagabi nung nagyaya ako kaso biglang dumating sila Owen eh. Pero anak, nabanggit ba niya sa'yo kung anong kinakain niya kapag aswang siya? Ang sabi niya sa akin, umiiwas siya sa madugo at sariwang hayop kapag tao siya. Kasi parang kumukulo daw yung sikmura niya kapag nakakaamoy nun. At kahinaan niya yung amoy ng ginisang bawang? Tama ba ako? Lalo na yung adobo? Oo, tama ka, mahal. Pero Ismael, parang nung bata ko, may naaalala kong isang beses na nagalit si tate kay Ate Isay. Yung panganay namin. Kasi nga, nagluto siya ng adobo na sobrang daming bawang. Aba, kaya pala nakabukod siya sa inyo noon pa. Meron siyang sariling kubo tsaka kusina, di ba? Eh, hindi kaya may alam na yung mga kapatid mo, Iris? Tapos ikaw na lang yung wala. Tapos kaya sila maaga nagsipag-asawa kasi... Posible. Pero wala naman silang sinabi sa akin eh. Eh baka kasi bata ka pa noon, Iris. Pero Ismael, may nasabi ba sa si tatay kung nakapatay na siya o
Bakit nila tutugisin si tatay kung wala naman siya ginagawang masama? Lalo na sa kanila, di ba? Eh anak, kapag sinabing aswang, halimaw agad ang iniisip ng marami. At pag halimaw na sa isip nila, ibig sabihin nananakit na, kaya tinutugis na lang. Pero hindi tamang katwiran yon, Nay. Kriminal nga nililitis muna para mapatunayang may sala, di ba? Dapat maglatag muna sila ng pruweba bago nila tugisin yung tao. Kaya ngayon, punta muna tayo sa taniman para may report natin sila Owen sa barangay. Noon pa lang namin tinapos ang matamlay naming agahan. Pagkatapos dumaan kami sa manukan, tapos sa taniman ng mga pakwan. May mga sinira pa talagang bunga roon at malalaki na yon. Halatang sinadya at hindi lang basta naapakan dahil hindi basag kundi nahiwa. Kaya galit na galit ako nagpunta sa barangay kasama si Irish para lang madatnan ang grupo ni Owen doon. Oh, nandito na lang pala sila kapo. Mabilis yata nakatunog na ipapatawag eh. Oh, di ba? Pinapatunayan lang talaga nila na mga aswang sila. Sige Owen, ulitin mo pa. Kakasuhan talaga kita ng paninirang puri. O ano, narinig niyo yan, Kap? Kayo lahat dyan, narinig niyo? Bakit? Totoo naman yun ah. Bakit hindi niyo maiharap sa amin si Tata Estong? Kasi ayaw niyo mabuking. Hoy Owen! Walang iya ka talaga? Tinuring ka namin kaibigan ni Ismael ah! Sandali nga. Awat nga muna kayo, Ismael. Irish, maupo nga muna kayo. Mabuti na naman at dumalaw kayo dito sa barangay hall. At hindi ko na kayo kailangan pang ipatawag. Kasi dahil may mga reklamo itong sila Owen tsaka si Inda. Kap, bago namin harapin yung reklamo nila, niyo muna sana kaming magpablatter. Haba, meron kayo ipapablatter? Opo, Kap. Bilang matagal na residente at botante dito. Sana naman mapakinggan nyo kami na asawa ko. Huwag po kayo mag-alala. Harapin naman namin kung anong reklamo nila pagkatapos ng blatter eh. Sige. Total napakinggan na namin yung panig nyo. Owen, kilala ko rin naman to si Ismael na may isang salita. Ayusin ko muna yung ipapablatter niya, ha? Sige po, Kap. Ayos lang po sa amin yun. Dumating yung sekretarya tapos sinabi ko yung reklamo namin, kasama lahat ng detalye. Tahimik ang opisina habang nakikinig ang lahat at halatang seryoso na ang usapan. Kap, kung gusto niyo po makita yung taniman ng pakwan, sasamahan po namin kayo. Kap, kasi tumakas yung aswang kagabi, kaya nagmamadali kami. Talaga ba? Sige nga, paliwanag nyo. Bakit parang chinap-chap yung mga bunga doon? Oo, Kap, tama si Ismael. Tapos ito lang ang masasabi ko sa inyo, Owen, ha? Kung may problema kayong nakita niyong lumalapa ng tao o namiminsaya yung tatay ko, ilabas niyo. Bago niyo siya pagbintangan. Minsan kasi pag sobrang likot ng isip, napaglalaroan tayo ng takot at imahinasyon eh. Lalo na kapag galit tayo. At saka, Kap, gilalin niyo naman yung pamilya namin, di ba? Mula pa sa lolo ko hanggang sa nanay ko. Pati yung naging asawa niya, yung tatay ko. Sa tingin niyo ba, didikit kami sa masasamang tao? Hindi mo sa masamang tao yung usapan dito, Ismael. Aswang yung inaabol namin. Halimaw na dapat hindi binubuhay. Hoy, huwag mo nga kumahoy, hoy Owen. Babi ka. Kahit sa panaginip ko, hindi ko naisip na napakamapanghusga mo. Ikaw yata yung halimaw eh. Sandali naman. Wala naman maidudulot na maganda yung pag-aaway nyo. Saglit lang. Hindi naman ho kami gumagawa lang ng kwento, Kapitan. Ang sa amin lang, iharap na nila yung matanda ngayon para mawala na yung pagdududa namin. Ngayon pa talaga na pinagtangkaan nyo na siya kagabi? Tapos saka namin siya ihaharap sa inyo? Nagpapatawa ho yata kayo. Tama na! Ano ba kayo? Ako ang kapitan dito at hindi niyo ako dapat tinitigtaan. Ito ang desisyon ko. Tama sina Ismael at Irish. Magdala kayo ng patunay sa bintang nyo kay Mang Estong. At kapag nagawa niyo yan, papakinggan ko kayo. Ako mismo yung pupunta sa kanila at kakausap dun sa matanda na yon. Pero yung ginawa niyo paninira sa taniman ng pakwan, yun ang harapin nyo. Tapos ang usapan.
tumayo na si Kapitan noon saka lumabas ng barangay hall. Matalimang tingin ni na Owen at Aling Inda sa amin. Pero hindi na rin sila nagsalita. At isa-isa na rin silang umalis. Kahit paano ang mahanap si tatay o ang makauwi siya ang pinoproblema namin ng mga sumunod na araw. Na naging mga linggo at inabot na ng kabilugan ng buwan. Ang sabi nila kapag kabilugan daw ng buwan, yung mga kakaibang nilalang ay lumalabas, hindi ba? Kung sa kubo kaya tayo matulog ngayon, Ismael, baka sakaling maisipan ni Balaing Estong na lumitaw. Sige po, Nay. Sasabihan ko po si Irish. Maghanda na po kayo ng mga dadalhin yung gamit. Pupuntahan ko lang po si Irish, ha? Oh, mahal, gising ka pa pala? Tinitingnan mo ba si tatay mula dyan sa bintana? Ano pa nga ba? Kabilugan pa naman ng buwan ngayon. Sabi nila, di ba, lumilitaw daw yung mga kakaibang nilalang kapag ganito? Oo. Kaya sabi ni nanay na doon tayo matutulog ngayon sa kubo. Talaga? Oo, sige, tara na doon. Tamang-tama, mukhang nagkiingay na yung mga manok ko. Baka ng maliwanag na buwan yung nangyayari. Oh, sabi sa inyo dito pupunta to kaswang na to eh. Pinahirapan pa talaga tayo habulin. Tignan natin kung makakaligtas ka pa ngayon, aswang ka. Eto sa'yo. Diyos ko si tatay! Sinasaktan nila siya, Ismael! Dito lang kayo. Tutulungan ko si Tatay Estong. Hindi! Tutulong ako, Ismael! Ako rin! Hindi ako manunood lang! Sige, dito tayo. Maraming putol na dulo dito ng kawayan. Oh, eto Iris oh. Kumuha ka. Nay, eto rin po sa inyo. Tara na, lumapit na tayo sa kanila. Hoy, kayo! Tigilan niyo yan! Wala kayong karapatan saktan siya! Ano? Nagabang di kayo para bumalik siya, no? Hindi panoorin niyo kung paano namin siya tapusin! Tigilan niyo yan! Hindi naman yan nananakit na tao, di ba? Bakit niyo papatayin? Hindi ko nga nakita yun. Pero alam ko, Ismael, kasi yung tatay ko isa sa mga biktima niyo! Kaya, ilang beses ko pa sinasabi na hindi ako yun! Kahit minsan hindi pa ako nakatapak sa lugar niyo! Sinungaling ka! Iisa lang ang puting gabunan sa lugar na to! At walang iba yun kundi ikaw! Kaya tatapusin ka na namin! Ah! May kung anong isinaboy si Aling Inda. At kitang-kita namin kung paano natigilan ang aswang noon. Umusal pa siya ng hindi maintindihang mga salita. At tila napapaso siya. At sinunggaban lalo ito ng grupo. Tama na! Ang init ito! Tama na! Tubog sa'yo! Tama na! Tama na! Maawa kayo sa tatay ko! Manahimik ang babae ka! Hoy! Mangulagya kayo! Pati asawa ko sinaktan niyo! Ang sasama niyo talaga! Kahit sino na lang sinasaktan ninyo! Hindi harapin mo akong gurang ka! Huwag niyo na itama yung nanay ko! Aling ito! Meron pa isang puti kabulan, oh! Mga kasama! Lalabanan niyo yan! Bitawan mo nga ako, matanda ka! Diyan ka na! Hindi ka babae ka, aray ko! Lumalakang ko! Dalawa pa kayong gabunan, ha? Ano kayo, mga ba? Pues ngayon, eto lang katapusan nyo! Nay, dito lang kayo, Nay. Kukunin ko lang po si Iris. Kayo, sinaktan nyo ang anak ko! Lagot kayo sa akin!
kasalanan niyang palaban mo! Ngayon, yan din ang igagapos ko sa'yo! Ay, Diyos ko! Nasusugatan kayo sa buntot pagi. Bitawan niyo po yan! Hoy! Owen! Walang yaka! Pweste ka, Ismael! Ang lakas sa sipa mo! Akong labanan mo ngayon, gago ka! Eto ba? Owen! Yan yung aswang na pumatay sa anak ko! Nagliliwanag yung balat niya! Ismael! Awat na, Ismael! Ismael, maawa ka! Mga kasama, bilisan niyo! Tatakas sa iyo aswang na yan! Habulin niyo! At pagkasabi nun, basta na lang kami pinabayaan ng grupo. Hinabol na naman nila yung isa pang lumitaw na aswang. At si Tatay Estong noon, bumagsak na sa lupa. Ay! Ismael, si Tatay! Tay, ayos lang po ba kayo? Diyos ko, nagpalit na siya ng anyo. Wala siya kahit ano sa Teka, babalikan ko yung kumot sa palayan, ha? Lax, halika dito. Samahan mo ko. Tay, saglit lang po. Ito pong damit ko. Isuot niyo po muna. Salamat at tinigilan din nila ako. Tay, huwag muna po kayong magsalita pa kayo usap. Kaya po ba tumayo, Tay? O bubuhatin ko na lang po kayo. Alalayan mo na lang ako, Ismael. Parang nangangatog pa yung tuhod ko. Ang layo rin kasi na tinakbo ko eh. Sige po, akin na po yung kamay niyo. Dahan-dahan lang po ah. Huwag niyo pong pipilitin magpadali eh. Buti na lang nakabalik kayo, Tay. Alalang-alala po kami sa inyo eh. Alam niyo po ba yun? Pasensya na talaga, anak. Dahil sa akin, nasaktan ka pa. Wala to kumpara sa sakripisyo niyo para sa akin, Tay. Kung dati pa kasi kayo nagpaliwanag, hindi niyo na sana kailangan pang tumakas. Matutuntun pa rin ako ng manunugis, anak. Kaya kailangan ko pa rin magtago. Tay, hindi naman pala kayong hinahanap nila eh. Yung isang aswang yun, yung isang umatake. Akala mo naman sigurado sila kung sino yung gusto nila makuha. Eh, hayaan mo na. Tinigilan naman nila ako nung lumitaw yung hinahanap nila. Buti nga ho tayo nagpakita yun dito eh. Kung hindi, baka mas malala pa yung inabot natin. Pero kahit nilatigo ko ng Owen na yun, lalaban pa rin ako sa kanya. Akala niya. Oh, eto na ang kumot balae, ha? Halika dito. Diretso na tayo sa bahay. Ano? Mas maayos tayo doon eh. Lalo na sa paggagamot ng mga sugat natin. Tay, kaya po ba hanggang bahay? Sabihin niyo lang ha. Pwede naman kitang kargahin sa likod ko. Ano ka ba naman, Ismael? Hindi naman ako lalampa-lampa, ano? Sigurado ako maya-maya ayos na ako. Halika na, lakad na tayo pa uwi. Tinawid nga namin ang palaya noon. Masakit ang mga katawan namin, pero baliwala yon dahil kasama na namin si Tatay Estong. At buhay na buhay siya. Walang pag-uusisa na nangyari nung gabing yon, kundi tanging pasasalamat na nakauwi siya. Kinaumagahan ay siya mismo ang nagbukas ng usapin tungkol sa nangyari sa kanya, habang nagkakape kaming apat. Aba, parang nung isang araw lang, nasa gubat pa ako na kumakain ng suso sa ilog ah. Imbis na nagkakape ng ganitong oras. Saan ba kasi talaga kayo umabot, Tay? Buti nga may nakakain pa rin kayo kahit papano eh. Pero nangayaya talaga kayo oh. Pero malapad naman pala yung gubat sa likod ng burol. Tapos may natagpuan akong kuweba na malapit sa ilog. Doon muna ako nagtago. Hinintay ko lang talaga yung kabilugan ng buwan para makauwi ako. At mukhang alam din yun ng mga naghahanap sa iyo, Tay, no? Yun nga din yung inaabangan nila eh. Pero alam ko din naman yon. Kaya paunahan na lang kami sa pag-uwi. Pero Tay,
kilala niyo po ba kung sino yung isa pang aswang? At saka, bakit ngayon na siya lumitaw? Hindi ko siya kilala. Pero kung sino man siya, salamat sa kanya. Kaya lang, kung totoong siya yung hinahanap ni Owen malamang, hindi na rin siya makakaligtas. Ang hirap ng kalagayan mo kung ganun, Balae. Paano na lang kung balikan ka nila dito? Di kailangan mo na namang magtago niyan. Ganun talaga yung buhay, Balae. Sa uli, sa kabilang buhay din naman tayo pupunta, di ba? Atay naman, kung ano-ano na naman yung sinasabi nyo. Ikwento nyo na lang kaya kung paano kayo naging aswang. Anak, bago ang lahat, gusto ko magpasalamat sa inyo, ha? Na hindi na kayo natatakot sa akin. Sus, may isip ko pa ba yun, Tay? Alam ko naman na dahil sa akin kaya kayo nagkaganyan. Ano pa ba kasi talaga yung nangyari nun? At saka, huwag yun nang uunahin si Ismael sa kwento, ha? Ako yung anak nyo. Sasama na yung loob ko niyan sa inyo. Ganito kasi yan, anak, Kaya ako naging puting gabunan. Dahil binigyan ako ng binhi ng isang engkantong aswang na nagpaanak sa nanay mo. Engkanto po? May engkanto bang humahawak ng binhing ng aswang? Oo, engkantong aswang din sa anak. At ang sabi niya, may ilan talaga sa kanilang marunong gumawa ng binhi. Yung binigay niya sa akin, may dati raw nagmamay-ari pero namatay na. Ibig sabihin, hindi pa kayo aswang nung ipinanganak ako, Tay? Hindi pa. Dahil nung pinanganak ka, hindi tumitibok ang puso mo, anak. Naku, Diyos ko! Totoo ba yung Balae? Paano nabuhay si Irish? Humiling yung nanay mo noon. Nabuhayan ka kapalit ng buhay niya, anak. Pero lalaki kasi gusto nilang salinan ng binhi. Kaya ako yung nag-alok lang sa sarili ko. Binuhay ka niya. Nung nilanok ko yung parang itim na bato na binigay niya sa akin. Tay, mabuti hindi kay Iris na sanggol pinalunok yung binhi, no? Hindi niyo po hiniling na nabuhayin si nanay, Tay? Pinapili ako nun. Ikaw o si Irene. Nung una si Irene yung pinili ko, siyempre. Pero hindi siya pumayag. Mas gusto niya mabuhay ka, Iris. Kaysa sarili niya buhay. Ganun po ba? Ang swerte ko sa inyong mga magulang ko, Tay. Maraming salamat po dahil pinili niyong buhayin ako. Anak, ito ang tandaan mo. Ginawa ka namin dahil sa pagmamahal. Kaya nararapat ka lang nabigyan ng buhay. Tay, maraming salamat po na pinili niyong buhayin si Iris, ha? Kasi hindi ko maisip na hindi ko naging asawa si Iris. Bumalik ang sigla at saya sa bahay simula nung araw na yon. Wala nang sikreto sa amin si tatay. Pero kasama niya kami sa pag-iingat ng sikretong yon. Minsan pa nga dumating sina Owen at Aling Inda sa bahay. Pero mas pinili naming wag iharap si tatay sa kanila bilang pag-iingat na rin. Humingi sila ng paumanhin sa mga nagawa nilang pananakit. Ibinalita rin nila na si Mang Astro pala, yung mangingisda, ang hinanap nilang aswang. Nakatakas daw ito sa kanila sa gubat noon, pero hindi sa laot kung saan tinugis pa rin nila. Siya rin daw pala ang nambibiktima ng mga mangingisda roon at gumawa lang ng kwento para magulo ang sitwasyon. Umalis na rin si Owen noon, kaya hindi na namin siya kapitbahay. At hanggang isang araw noon, Tay, ang dami-dami niyong manok. Ba't hindi ko kayo kumain? Mauubos yung pagkakakitaan ko kapag kinain ko, anak, kaya tinipid ko. nangangayayat na kayo, Tay. Pero salamat kasi kahit kriminal pa yung mga yun, pinili niyong pigilan yung sarili niyo. Hindi niyo talaga dapat inilalagay sa kamay niyo yung batas. Oo, anak. Hindi ko yung kinakalimutan. Dahil sa inyo, kaya ko magsakripisyo. Tay, wag po kayong mag-alala. May kinontrata ako may-ari ng kambing. Subukan nyo rin siguro yun. Baka sakaling magkalaman-laman po kayo ulit, oh.
Sa kasalukuyan, Miss Clara, ay namumuhay kami ni Irish kasama ang 3 naming anak. Isa sa pinagkakaabalahan namin ang pag-aalaga ng bibi at pato, maliban sa mga manok. Binuhay namin ang isa sa mga alaala ni tatay noon. Samantalang ibinauna namin sa alaala ang kanyang sikreto. Hanggang sa mauso na nga ang mga kwentong aswang dito sa YouTube. Dito ko na lang po tatapusin ang kwento ko, Miss Clara. Maraming salamat po sa oras ninyo ni Sir Jane na ibahagi ito. More power po sa inyong lahat.